O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong biyaya at sa kalakasan. Ikaw ang aming Ama na pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Ikaw ay Diyos ng liwanag at sa iyo ay walang kadiliman na anuman, ni walang anino ng pagtalikod. Hindi magbabago at palaging matapat. Sa iyo kami sumasamba at nabubuhay kasama ng lahat ng lumalakad sa pananampalataya at sa kaparehas na liwanag na natutunan namin sa Panginoong Hesukristo. May pakikisama kami sa bawat isa. Kung kami ay lumalakad sa liwanag, kagaya ng ikaw ay nasa liwanag. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Kinikilala namin na ikaw ay banal at ikaw ay tapat. At sa gabing ito, patnubayan mo kami sa pagbasa at sa pakikinig at sa pagninilay-nilay ng iyong mga banal na salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating teksto sa gabing ito ay sa Santiago 3. Ipagpapatuloy po natin mga kapatid yung paksa natin doon sa ang mga tagapagturo sa iglesia sa panahon ng pagsubok. Sa paalala ni Santiago na huwag maging guro ang marami sa inyo, hindi dahil sa pinagbabawal natin o ipinagbabawal ng Biblia na magkaroon ng mga tagapagturo sa iglesia. Kailangan natin ng mga tagapagturo sa iglesia. Kailangan natin ng mga mangangaral at kailangan natin ng mga tagapayo at ng mga tagapaggabay at tagapanguna sa gawain. Subalit, hindi natin maaaring alisin yung pamantayan na inilagay ng Biblia sa panawagan ng pagtuturo. Hindi ibig sabihin na kailangan natin ng tagapagturo sa iglesia ay kahit sino na lang ang magtuturo sa iglesia. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na dapat malaman ng tao ang bigat ng responsibilidad sa pagtugon sa panawagan ng Diyos. At yan tayo nagsimula. Sa palagay ko, 3 linggo nakalipas. At sa pag-aaral natin ang konteksto ng sulat ni Santiago, alam natin na ang iglesyang sinulatan ni Santiago ay dumaraan sa maraming paghihirap. Sa pagsubok sa pananampalataya, na sinasabihan sila ni Santiago, mga kapatid ko, ariin ninyo ang buong kagalakan kung kayo'y nangahuhulog sa sari-saring mga pagsubok. Kailangan natin ng mga tao sa iglesia na magiging katuwang ng mga taong sinusubok upang malubos ang kanilang kagalakan sa Panginoong Hesukristo. Pero sino ang maaaring maglingkod sa Diyos? Bawat isang Kristiyano ay tinawag upang maging tagapamamalakaya ng tao. Sa makatuwid, dinidisipulo tayo para matuto tayong magdisipulo ng iba. Sa makatuwid, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos upang yung salita ng Diyos ay manahan sa ating puso at tayo ay magturo sa iba, magbahagi sa iba ng mga salita ng Diyos. Subalit paano nangyayari yun? Pinaliwanag sa atin ni Santiago na dapat maintindihan ng tao ang bigat ng responsibilidad ng pagiging tagapagturo. Sapagkat hindi maaari na yung mga itinuturo natin ay hindi naman natin ipinamumuhay. Yun ay pagiging mapagpaimbabaw. At yan ay kaparehas din ang ating pinag-aaralan at ating pinapakinggan sa tuwing lingguhang pananambahan sa ating exposition ng Matthew chapter 5 hanggang verse 7, hanggang chapter 5 hanggang chapter 7. At dito makikita natin
na dalawang responsibilidad ang dapat bantayan ng mga magiging tagapagturo ng iglesia. At maaaring ang iniisip natin ay yung posisyon ng pagtuturo. Pero ipinaliwanag sa atin ni Santiago na pag ikaw ay nagkagulang sa pananampalataya, hindi maiiwasan na talagang magiging tagapagturo ka. Kapag ka ikaw ay sinundan ng tao sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo maiiwasan na ikaw ang maghihikayat, magbabantay ng mga taong susunod sa pananampalataya sa pamagitan ng iyong buhay. Kung kaya naiintindihan natin ang pagiging mga guro ay hindi posisyon, ito ay realisasyon ng kaloob ng Diyos. At dalawang importanteng bagay ang kinakailangan. Una, ang mga nagsasalita ng salita ng Diyos at ang mga itinuturing na matatanda sa iglesia, ang mga tagapagturo sa iglesia ay dapat maging responsable sa kanilang pananalita. Sapagkat una, naiintindihan natin na sa buong pagkatao natin bilang tao, bibig ang pinakamahirap kontrolin. Bakit? Kasi yan ang isa sa hindi natin binabantayan. Kasi sinasabi rito ni Santiago na kung sino man ay hindi nagkakamali sa pagsasalita, ang gayong tao ay sakdal. Marami tayong maiisip na mahirap gawin. Pero mga kapatid, wala tayong naiisip na hindi natin kayang sabihin. Kung kaya't napakadaling magkamali sa salita. At parte ng pagiging magulang sa pananampalataya ay ang pagkokontrol ng ating mga sinasabi. Naalala ko na dalawang bagay ang dahilan kung bakit kailangan tayo maging responsable sa mga salita natin. Una, sapagkat yung sinasabi natin ay nagpaparumi sa atin. Ang dila ay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilit iba at ang dila na nakakahawa sa buong katawan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo na hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpapadumi sa tao, kung hindi lumalabas sa kanyang bibig. Pakinggan mo ang bokabularyo ng tao. Ano ang klase ng kanyang pananalita? Kung mataas o mababa, may respeto o wala, may puot o wala, may pagmamataas o may pagpapakumbaba, malalaman mo ang kalagayan ng tao. At pangalawang bagay upang sinabi ng banal na kasulatan, kailangan tayong maging responsable sa ating mga pananalita sapagkat yung ating pananalita ay salamin ng ating puso. Sinabi natin, lumabas sa bibig natin sapagkat yan ay laman ng puso natin. Ang magulong pananalita ay refleksyon ng magulong pag-iisip. Ang nagdadalawang salita ay nagdadalawang isip. Diba? At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. At kung ano ang laman ng puso natin, maaari itong mag-reflect sa pakikitungo natin sa tao. Maaaring sa iisang bibig, lumalabas sa bibig natin ang pagpupuri at paglalait sa tao. Maaaring sa bibig natin lumalabas ang mga bagay na para sa ikabubuti ng tao o para sa ikararapa ng tao. Yan ang una. Ang mga magiging tagapagturo ng salita ng Diyos at magiging mga tagapaggabay ng iglesia, lalo sa panahon ng pagsubok, ay hindi pwedeng mga taong marunong lang sa Biblia. Hindi pwedeng matagal lang sa iglesia. Sapagkat kung iisipin mo, kung matagal ka na pala sa iglesia, pero hindi mo kayang kontrolin ang bibig mo, anong ginawa mo sa pagiging matagal mo sa iglesia? Hindi pwedeng marunong lang tayo sa Biblia. Sapagkat kung marunong ka sa Biblia, subalit, hindi natin sinasalita ang mga salita ng Diyos. At doon pa rin tayo sa karunungan na hindi ayon sa karunungan ng Diyos,
Anong silbi ng pagkatuto natin sa Biblia? Ngayon, ang paksa natin sa gabing ito ay yung pangalawang punto. Ang mga magiging tagapagturo na iglesia sa panahon ng pagsubok sa pananampalataya ay dapat maging responsable sa kanilang mga pamumuhay. At dito tayo magsisimula sa talatang 13. At dito tayo mag-uumpisa sa gabing ito. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Ang mga tagapagturo na iglesia ay dapat maging responsable sa kanilang mga pamumuhay. At sino ba itong mga nag-aakala na sila yung mga tagapagturo na iglesia? Sino mga nag-aakala na dapat sila maging mga guro? Sa konteksto na kanina ko pa pinapaliwanag at sa mga nauunang pangangaral, yung mga taong nag-aakala na sapagkat sila'y marunong at maalam na, ay dapat na silang pakinggan sa iglesia. At wala namang problema sa bagay na yan, ay kung talagang may matututunan tayo sa bawat isa. Pero ang problema, kapag mataas na ang tingin natin sa sarili, hindi na tayo nakakakita ng mga bagay na dapat nating ituwid sa ating sarili. Kaya ang tanong ni Santiago, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Natural na ang pinagwiwikaan ni Santiago rito ay parehas dun sa sinasabi sa chapter 3 verse 1 na huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid. Sa madaling salita, sinasabi ni Santiago, marunong ka ba? Huwag pagtuturo ang hangarin mo. Kung marunong ka, ipakita mo sa maayos na patotoo. Ipakita mo sa maayos na pamumuhay. Marunong ka ba, hindi posisyon ang kailangan mo. Hindi boses ang kailangan mo sa loob ng iglesia, sa mga kapatid. Ang kailangan mo mabuting patotoo at paninindigan sa pananampalataya. Sa mga taong pakiramdam nila sa sarili nila ay karapat-dapat na silang maging mga tagapagturo at mga tagapanguna sa iglesia dahil sa angkin nilang dunong at talino. At buti kung yun ang pinag-uusapan ngayon. Sa mga iglesia, pinag-uusapan na sino ang pinakamaraming pera, sino ang pinakamayaman, sino may pinaka-impluwensya. Sa huli kong pagkakabasa ng banal na kasulatan, si Kristo pa rin ang ulo ng iglesia. At ang salita ng Diyos, ang Biblia ang kautusan na sinusunod natin. At lahat tayo nagpapasakop dito upang sa ganoon ang bawat abilidad na binigay sa atin ng Panginoon ay magamit para sa kaluwalhatian ni Kristo. Kaya hinamon sila ni Santiago, ipakita niya sa pamamagitan ng kanyang mabuting kabuhayan. Sa Griego, kalos anastrope, na ibig sabihin maganda o katanggap-tanggap na pag-uugali. Malaki ang pinagkaiba ng isang gawang mabuti sa isang katanggap-tanggap na pag-uugali. Malaki ang pinagkaiba ng isang magandang lesson na itinuro. Malaki ang pinagkaiba ng isang beses na pagbibigay o 2 beses na pagbibigay o 4 na beses na pagbibigay o sabihin pa nating 10 beses na pagbibigay sa katanggap-tanggap na pag-uugali. Ang hinahanap ni Santiago sa mga taong nagsasabing meron silang dunong, katanggap-tanggap na pag-uugali.
At ituloy natin sa sinasabi ng banal na kasulatan, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan o katanggap-tanggap na pag-uugali ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Tatlong bagay ang dapat nating makita tungkol sa pamumuhay o sa paggawa ng mabuti na kalakip ng karunungan. Una, ipakita ang alin? Ang mga gawa. Ano ang punto sa paggawa? Balikan natin yung banal na kasulatan. Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa. Bakit ko binibigyan ito ng atensyon? Sapagkat may mga gawaing paisa-isa. May mga gawaing walang direksyon. May mga gawaing sa umpisa lang mahusay pero hindi nakakapagpatuloy. At may mga gawang mabuti na ningas-kugon. May mga mabuting gawain na nagmumula sa maling motibo o pagtatangi ng tao. Pero anong klaseng gawa ang pinapakita rito? Yung gawa sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan. Pag pinag-usapan ng pag-uugali, hindi tayo nag-uusap sa iisang gawa. Sa madaling salita, yung gawa, action. Yung pag-uugali, behavior. Maaaring makakita ka sa iglesia na meron siyang kapuri-puring gawain. Pero naisip mo ba na kung yung kapuri-puri niyang gawain is consistent sa kanyang pag-uugali? Ipakita niya ang kanyang mabuting pag-uugali sa pamamagitan ng kanyang gawa. Maaaring makikita mo ang tao na magsisimula ng maayos, pero magbabago ng isip. Mabuti ba yung simula niya? Mabuti. Pero mabuti ba yung ugali niya? Hindi. Sapagkat hindi pwedeng gawing ugali yung isang gawa. Ang ugali ay isang bagay, ay isang pagkakahubog ng tao sa paulit-ulit ng paggawa ng isang aksyon. Maaaring pupunta ka rito sa simbahan at ikaw ay nagdadasal. Madasalin ka na ba? Nagdasal ka pero hindi ka madasalin kung hindi ka nagdadasal sa iyong pamamahay at hindi ka magdadasal kung hindi ka sasabihang magdasal ka. Nakikinig ka ng salita ng Diyos kapag may pananambahan. Relihiyoso ka ba dahil sa nakikinig ka ng salita ng Diyos? Yan ay mga halimbawa, mga kapatid, na mamaya ipapaliwanag pa natin. Sinabi ni Pablo, ni Santiago sa 1:8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Manonood ka sa gawa ng tao. At kung nakita mo na mabuti ang kanyang gawain, tanungin mo, yung kanya bang mabuting gawain ay consistent sa kanyang pag-uugali? Sapagkat kung hindi consistent ang pag-uugali niyan, baka binobola ka lang yan. At pagtitiwalaan ng iglesia para maging tagapanguna ng iglesia, ano mangyayari sa gawain ng Diyos? Maaari mo bang sukatin ang pagpapastor sa isang beses na pangangaral lang? Lagi kong sinasabi, madali lang mangaral na isang beses. Pero gawin mo yan ng 7 taon at may disiplina na paulit-ulit, na may pagtitiis at may pagdoktrina at may pagpupuyat, hindi na yan basta isang gawain. Yun ay ugali na. Madali mag-akay ng tao. Mapapapunta mo ang tao na isang beses sa simbahan. Pero aalalayan mo yan at titiisin mo yan at ipaglalaban mo yan sa kamay ni Satanas at ipaglalaban mo yan sa sistema ng sanlibutan ito. Hanggang sa yung taong yan ay maging kagaya mo na naglilingkod sa Panginoon at ikaw ay mag-aakay ng tao sapagkat ikaw ay sumunod kay Kristo. Ang pag-aakay ng tao ay pwede mong sabihin isang gawain. Pero ang pagiging Kristiyano ay pag-uugali.
Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Efesos 5:15, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. At idiretso natin sa talatang 17, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Hindi natin maiiwasan. Merong mga taong nakakatsamba ng mabuting gawa. Pero anong kasunod? Naalala ko tuloy tungkol sa pagluluto ng adobo. Ang adobo ay napakasimpleng lutuin. Pero malalaman mo kung sinong hindi marunong magluto. Pag nagluto siya ng adobo, hindi pare-parehas ng lasa. Ganon din sa paglalaga ng itlog. Kahit sino pwedeng maglaga ng itlog. Pwedeng makakatsamba ka. Pero ang sanay sa kusina may siyensya. May instinct. May timing, may oras. At ganon din sa mga bagay na ito sinasabi sa atin ng Panginoon. Kagaya ng sinabi niya ng una sa chapter 2 verse 18 ng Santiago, sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Pwede kang gumawa ng gawain na ayon sa pananampalataya ng isang beses. Pwede kang magbanal-banalan ng isang beses. Pero ang sinasabing pananampalataya sa Biblia ay ito, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Maraming dadalo tayo sa bahay-sambahan at pag sinabi ng tagapanguna sa pananambahan, tumayo po tayo lahat, tatayo ka. At pag sinabing maupo po tayo lahat, uupo ka. Manalangin po tayo, mananalangin ka. Ang tanong dyan, masunurin ka na ba sa Diyos? Hindi parehas yun. Ang pananampalataya ay pamumuhay. Ang hinuhubog sa pagkakristyano ay pag-uugali. At ang pagdidisipulo ay hindi tsamba. Kaya una, ang dapat ipakita ng sino mang nagsasabi na meron siyang karunungan ay yung gawa na consistent sa kanyang pag-uugali. Halimbawa, kukuha tayo ng mga halimbawa rito kay Santiago. Nakakita na tayo ng tao nagtitiis. Lahat ng tao marunong magtiis. Pero hindi porket ang tao ay nagtitiis, di umano, dahil sa kanyang pananampalataya, ay nararapat na nga nating paniwalaan na siya'y panta sa iglesia. Bakit? Sapagkat ano ba ang binubuo ng pagtitiis sa tao? Kung babalik tayo sa kay Santiago sa 1:4, inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Lahat ng naghahanap buhay nagtitiis. Lahat na nagsisikap na nagtitiis. Lahat ng mahirap sa Pilipinas nagtitiis. Lahat ng nagnanasa maging mayaman nagtitiis. Lahat nagtitiis. Pati yung tamad nagtitiis. Sapagkat wala siyang maisaing pero masakit ang tiyan niya, ayaw niya gumalaw. Pero anong sinasabing pagtitiis dito? Yung pagtitiis dahil sa pagsubok sa pananampalataya. Now, sasabihin mo sa akin may pagtitiis ka. Karapat dapat ka ng tawaging pantas sa iglesia. Sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Pero anong sabi ni Santiago? Kung nagtiis ka dahil sa pananampalataya, dapat ang kakalabasan niyan ay ano? Sabi ng banal na kasulatan, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ang pagtitiis alang-alang sa pananampalataya ay nagdudulot ng maturity. Diba? Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtitiis dahil sa problema mo, dahil sa maling desisyon mo sa buhay, kahit mamahaba pa ang pagtitiis mo, hindi yan pagtitiis na sinasabi rito na nagdudulot ng maturity. Di ba? Yan ay isang halimbawa.
Ang mga gawang may pagtitiis sa tuwing may pagsubok sa pananampalataya ay nauuwi palagi sa pagkatuto at paglago sa pananampalataya. Pwede tayo maglista rito, paramihan tayo ng lahat ng pakikibaka natin sa buhay. Lahat ng pagsubok na dinaanan natin. Pero sa dulo niyan, paano ka naging mas malapit sa Diyos sa lahat ng pagtitiis mo? O baka sa dami ng pagtitiis mo, sa sanlibutan ka pa rin kumakapit pag nahihirapan ka. Anong silbi ng iyong pagtitiis? Sa ganyang bagay, mga kapatid. Ang iglesia ang humatol ayon sa salita ng Diyos. Dapat bang kilalanin ng mga tagapagturo yan? Nasa panahon tayo na kailangan natin ng mga halimbawa sa pananampalataya. Isa pang halimbawa, sa chapter 1 verse 23 hanggang verse 27. Kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya na isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Maaaring sasabihin natin, ito, matapat na tao to. Bakit? Sa tuwing mangangaral si pastor, nakaupo. Present sa lahat ng pananambahan. Palasimba. Sa tuwing nangangaral si pastor, nandyan yung kapatid natin na yan, palasimba at tagapakinig ng salita ng Diyos. Ito ang pantas na tao sa iglesia. Magbasa tayo uli. Anong silbi ng pagiging tagapakinig ng aral na hindi tagatupad ng aral? Mabuti ang pagiging palasimba. Yan ang umpisa na ginagamit ng Diyos sa paglago sa pananampalataya, sapagkat paano ka sasampalataya sa hindi mo kilala, at paano mo makikilala kung hindi mo papakinggan, at kaya nga may nangangaral para mapakinggan ang ebanghelyo ni Kristo. Pero kung iisipin natin, mga kapatid, anong silbi ng relihiyon, ng pagiging relihiyoso? Subalit hindi naman tayo tagasunod ng salitang iniaaral sa atin. Sinabi ni Santiago na ang ganun ay walang kabuluhan. Maganda ang gawain natin. Maganda ang pagiging relihiyoso. Pero kung hanggang tagapakinig lang tayo, marami sa atin tinatawag tayo ng Diyos sa pagsisisi. Pero hindi kayo nagsisisi. Dumadalo lang kayo. Ba't hindi kayo hahakbang sa pagsisisi? Ano sinasabi ng banal na kasulatan? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinasabi namin sa inyo na si Kristo ang tagapagligtas. Pero marami sa atin, ginagamit lang natin yung pagiging mabuti ni Kristo. Pero hindi talaga tayo sasampalataya kay Kristo. Ang Biblia na binabasa natin ay tapat na salita. Mabuti nang magsalita tayo ng tapatan. Bakit? Sapagkat kailangan ng mga tupa ng Panginoon ay malaman ang pinagkaiba ng mga kambing sa tupa. At yun nakasulat sa banal na kasulatan. Pero sasabihin natin sa mga Kristiyano, anong pinaka-importante sa binasa natin? Pumunta ka sa verse 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon. Ano yan? Consistency. Hindi ba? Mahirap ang paiba-iba. Dapat pag nakita mong salita ng Diyos at nagdesisyon kang tuparin yan, manatili kang gayon. Di ba? Iniisip natin, pagka sumunod tayo ng isang beses, pagpapalain na tayo, nagkakamali tayo. Ang taong sinasabi dyan
na pagpapalain sa lahat ng kanyang ginagawa, ay sinasabi doon sa verse 25, na nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa. At yun na sinasabi ng banal na kasulatan, consistency. Yung consistency, kahit tignan mo sa psychology, sa pag-aaral ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos, humuhubog yan ang behavior. Kahit yung mga magnanakaw, pag nagnakaw ng 10 taon, nagiging dalubhasang magnanakaw. Diba? Kahit ang mga oportunista, pag naging oportunista ng 30 taon, nagiging dalubhasang oportunista. At ngayon sasabihin natin na mabuti ang pananampalataya sa Panginoon. At kung 20 taon ka nang nananampalataya kay Kristo, huwag mo sabihin sa akin na hindi ka magiging dalubhasa sa pananampalataya. Yun ang argumento ni Santiago. Kaya sinasabi niya, ang mabuting relihiyon ay pagkalinga sa mga ulila at pagtulong sa mga balo. Totoo. Pero ilang beses mo gagawin? Isang beses? Nagawa mo na isang beses, akala mo may ministeryo ka na. Bumalik ka sa verse 25, manatili kang gayon. Bakit? Ini-stretch ko ba yung talata? Hindi. Ituloy mo yung verse 27. At pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Pag sinabing salitang pag-iingat, ilang beses mo gagawin yan? Kaya't ang punto sa unang puntos na ito ay siyasatin natin kung ang ating mga mabubuting gawa ay bumubuo ba sa atin ng mabuting patotoo bilang Kristiyano. Suppose sasabihin ng sanlibutan, mabuti lang tayo sa kanila kasi pakikinabangan natin sila. Hindi ganyan ng mga Kristiyano. Nagsasalita lang tayo na mabuti sa mga tao kasi gusto natin silang akitin, no? Nagsasalita tayo ng tuwid at matapat ayon sa salita ng Diyos. Hindi ba? So, napakahirap na ang tao inaakay mo lang, nung tao inaakay mo pa kay Kristo. Halos magmistulan kang yaya, kaakay mo sa Kanya. Pero dahil sa hindi ka matapat sa iyong panawagan sa Panginoon, kapag ka nabautismuhan na yan, pababayaan mo yan. At bakit mo pababayaan yan? Hindi dahil sa wala kang pera. Hindi dahil sa wala kang karanasan. Hindi nahubog sa iyo ang pag-uugali. Consistency. Para ka nag-alaga ng aso. Kapag tuta pa lang cute yan, pero pag malaki na yan, magulo na yan. At nakaka-istorbo na yan sa buhay. Pero bakit mo ba pagtitiisan? Sapagkat nahubog sa iyong puso na ikaw ay isang certified na animal lover. Pero kung hindi ka ganon, gusto mo lang sumabay sa status, na sosyal ka pag may hawak kang aso, malaki ang pinagkaiba ng marunong lang gumawa at saka yung nakabuo ng mabuting pag-uugali dahil sa pananampalataya. Actually, kailangan ba natin banggitin ang mga bagay-bagay na ito? Kailangan. Sesegue ako ng konti, mga kapatid. Pumunta tayo sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Ngunit kung ako'y magtagal ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Huwag mo sabihin na hindi dapat mangaral ang mga ngaral patungkol sa pag-uugali. Sasabihin ng tao na nananampalataya siya, tignan natin sa ugali. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Pwede ba? Hindi pwedeng sabihin na masyado kami mahigpit. Dahil pag pumunta ako sa bahay ninyo at pagkatapos hindi maayos ang asal ko, pipintasan niyo rin ako. At sasabihin niya sa akin, ano ba yan si pastor? Hindi ba tinuro sa kanya yan ng magulang niya?
Kaya hindi pwedeng sasabihin ng tao na hindi niya alam kung paano ang uugaliin niya sa loob ng iglesia. May konsensya tayo. Pangalawa, ang mga gawa ay dapat ginagawa sa kaamuan. Bumalik tayo sa Santiago 3. Ipakita niya sa pamamagitan ng mabubuting kabuhayan ang mga gawa sa kaamuan. Sa Griegong salita, ang ibig sabihin kababaan ng loob. Pwede rin i-translate siya ng pagiging banayad, pagiging gentle, pero iba yan. Mas attitude yan ng puso na mapagpakumbaba sa kapwa-tao. Ang bawat mabuting kaloob, ayon sa chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba, nang tinawag ang Panginoong Hesukristo na mabuting guro. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti maliban ang Diyos. Maraming hindi gumamit ng maayos sa talatang yon at parang itinatanggi ng banal na kasulatan daw na si Hesukristo ay hindi Diyos. Pero kung iintindihin natin doon, hindi itinatanggi ng Biblia ang likas na kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, itinuturo ng Biblia na si Hesukristo ay hindi nagkasala. At ipinagtitibay din ng banal na kasulatan na si Hesukristo ay Diyos. At ang ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kung hindi ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo doon sa pagsasabi niya sa tao na, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti, Diyos lang. Nais niyang ipaunawa na sa bawat mabuting bagay na ginagawa ng tao, dapat ibigay niya ang kapurihan sa Diyos. Wala nang mas higit na mabuti sa Diyos. Lahat tayo nagkasala pag pinag-usapan natin ang pamantayan ng kabutihan ng Diyos. At kahit anong buti natin, hindi tayo magiging kasing buti ng Diyos. Maaaring makakapamuhay tayo paminsan-minsan ng banal na pamumuhay, pero hindi tayo kasing banal ng Diyos. At kung maiintindihan mo yan, matatakot ka sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Anong sinasabi ng talatang yan sa Matthew 5:16? Ang ating kabutihan ay para sa kapurihan ng Ama natin sa langit. Ang ganoong pag-iisip ay halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na dapat tularan ng mga Kristiyano. Basahin natin sa Pilipos 2. Philippians chapter 2. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus. Di naman. Sa panahong ito, kagaya ng alinmang panahon, kaya ng taong gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa-tao bilang maskara ng kanyang pagyayabang. Sapagkat kung hindi totoo yun, edi sana walang mga politiko. Oo, gumawa tayo ng mabuti. Pero dapat mababa ang kalooban. Huwag mapagmalaki. Sapagkat kung mapagmalaki ka, isang araw, yung tinulungan mo, yan ang kalaban mo. At magsusumbatan kayo. Tignan mo yung tao na gumagawa ng mabuti sa iglesia. Sundan mo ang kanyang pamumuhay. Tignan mo kung siya'y mapagmataas. Madali lang tumulong, lalo na kung may maitutulong ka talaga.
Kaya nga pinag-uusapan lagi sa iglesia ng Panginoon, hindi kung anong maitutulong natin, kung hindi kung ano ang maiaalay natin sa paanan ng Diyos. At ano ang pinaka-importanting sakripisyo? Hindi yung mga pera natin, yung puso natin. Kung kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, pag may problema tayo sa kapatiran natin at maghahandog ka, huwag kang maghandog. Unahin mo yung pakikipagkasundo. Sapagkat ang pagpapatawad ay laging nag-uumpisa sa pagpapakumbaba. Hanggat may dalawang nagmamataas, walang magkakaayos. At sinasabi ng banal na kasulatan, kung yan ang ugat ng lahat ng paggawang natin ng mabuti sa loob ng iglesia, hindi yan karunungang galing sa langit. Sinasabi doon sa teksto natin, sa verse 14 and verse 15, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, makalaman, at makadyablo. Kaya nga sinabi ni Santiago sa chapter 4 verse 6, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Kung merong isang bagay na dapat magiging katangian ng iglesia ng Panginoon, kababaang loob. Kung kaya't sa atin dito sa iglesia, makikita mo yung magkakaisa tayo ng Espiritu, napakadali para sa atin na magtuwidan at pagkatapos manghingi ng kapatawaran sa isa't isa. Pero totoo lang, marami pa rin sa inyo ang hindi marunong manghingi ng tawad. Magsasabi ako sa inyo ng totoo. At sa palagay ninyo, karapat-dapat kayo maging mga tagapagturo sa iglesia? Oo, marunong kayong gumawa. Totoo. Pero hindi kayo marunong mag-ayos ng katitisuran. Anong ginagawa ninyo? Gasasali kayo sa gawain. Bakit? May mga gawa kayo? Sa inyo na yung mga gawa ninyo. Pero yung kayabangan ninyo, sasalangsangin niya ng Diyos. Sapagkat sinasalangsang ng Panginoon ng mga palalo. Baby lang ang pagtumae sa diaper, iintindihin mo. Pero gawin niya ng matandang tao. At hindi ka man lang marunong magsabi ng pasensya na, patawad. Hindi ka lumago sa pananampalataya. Kaya sinasabi diyan, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Nakasulat dyan sa banal na kasulatan. Hindi. Anong pinagkaiba natin sa mga nagkukunwari ang Kristiyano? Dahil sa hindi tayo nagkakamali, kung alam lang nila kung gaano tayong makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero kung ang ibig sabihin nun, pagmamatuwid, mayabang tayo, hindi tayo nabubuhay sa grasya. Ang gawa ng tao na may tunay na kaamuan sa harap ng Diyos ay laging nauuwi sa klase ng pamumuhay na pakikipaglaban sa kasalanan. Ano yung paulit-ulit kang tinutuwid sa parehas na kasalanan na hindi mo inaayos, sa palagay mo nagiging kalakasan ka ng iglesia, nagiging masamang halimbawa ka sa iglesia. Kaya hanggat kaya ng konsyensya mo, huwag kang gumawa sa gawain. Oo, kailangan natin ng tagapagturo. Pero anong klaseng tagapagturo ka sa iglesia? Diba? Bakit? Sapagkat ang pagpapasakop sa Diyos ay kaamuan sa harapan ng Diyos. Mauuwi ka lagi sa palaging pakikipaglaban sa kasalanan. Lagi ka makikipaglaban sa sanlibutan, lagi mong tatakasan si Satanas. Yan ang pagpapasakop sa Diyos. Ulitin natin ang basa. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Huwag niyo sabihin na nagpapasakop kayo sa salita ng Diyos na yung mga bagay na itinutuwid sa inyo ng Diyos, ginagawa niyo pa rin.
Pag kayo naging tagapagturo, sasabihin nyo rin yan sa tuturuan ninyo. Paano kung hindi ka ganyan? Teachers training tayo. Hindi, mga kapatid. Kung teachers training lang, makita natin kung paano sinabi ng Panginoon kay Pedro, Satanas ka, Pedro. Sapagkat ang iniisip mo para sa tao lang at hindi para sa Diyos. Sino nagsabi nun? Si Kristo. Si Kristo na sinasabi natin na pinakamaamo sa lahat. Sinabi niya, lumapit kayo sa akin, tuturuan ko kayo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba ang aking puso. Pero sinabihin niya si Pedro, Satanas ka, Pedro. Bakit? Sapagkat hindi akala ng tao sa sanlibutan na ang pagiging maamo, okay lang sa amin kahit gumagawa kayo ng kasalanan sa iglesyang ito. Ang pagiging maamo ay pagpapakumbaba sa Diyos. Bakit? Walang ibang tutulong sa atin. Diyos lang. Lahat ng pagbabago na gusto nating mabago sa iglesia, nagsisimula lang yan sa biyaya ng Diyos. At sinong tutulong sa atin pag hindi na tayo tinulungan ng Diyos? Wala, mga kapatid. Sa palagay mo, kung matagal ka nang nananalangin sa Panginoon pero hindi ka dinidinig ng Diyos dahil ba sa ang Diyos ay hindi matapat? O baka ayaw mo pa rin magpakumbaba? Anong sinasabi sa sumunod na talata? Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Bigyan natin ng halimbawa sa Santiago pa rin, chapter 4, verse 13 hanggang 16. May mga Kristiyano na kung makapagplano sa kanilang buhay, hindi na nila tinitignan ang plano ng Diyos. Parang alam na alam nila kung anong bukas. Diba? Nabasa nyo ba sa chapter 4, verse 13 hanggang 16? Magsiparito ngayon, kayong mga nagsasabi, ngayon o bukas magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon ng 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mabubuhay kami at gagawin namin ito yaon. Datapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo at ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Ito pang masaklap dito, maraming nagsasabi ng salitang God willing na mga walang takot sa Diyos. May pag God willing ka pa, hindi mo naman inaalam ang kalooban ng Diyos. Hindi ba? Hindi ba't nasiyasabi sa banal na kasulatan, huwag mong dadalhin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Kaya nakalimutan nila na ang buhay nila ay parang isang singaw. Parang mga baboy na nakawala sa hawla, sa koral. Nawalan ng direksyon sa buhay, na nakatikim ng kalayaan. Yan ang ebidensya na wala kang disiplina. Sapagkat pag wala nang nagmamando sa'yo, pakalat-kalat ka na. Gugustuhin ba natin na magtuturo tayo ng mga tao at pagkatapos ganyan ang kakalabasan sa dulo? Hindi. Hindi ganyan ang mga tao ng Diyos. Kaya itinuturo sa atin ito ng Panginoon. Kapag tayo nagturo, hindi mo papangarapin na magkaganyan ang tinuturuan mo. Sino sa atin ang mga magulang ang hindi nangangarap ng mataas para sa ating mga anak? Pero kung nakita mo na ang tanging paraan dyan ay isang matuwid na disiplina at kinakailangan na baguhin mo ang sarili mo, magpakita ka ng halimbawa para makinig sa iyo ang anak mo. Sasabihin mo sa anak mo, anak, huwag ka magbisyo. Sige, ibili mo ko ng Red Horse. Diba?
Ang pangit naman na ang dahilan lang kaya ka magulang kasi ipinanganak mo yung anak mo. O nakabuntis ka kaya ka magulang. Pero hindi ka handang maging tatay. Isipin mo kung ganyan ang discipleship sa loob ng iglesia. Paano kung hindi ka handa na magdala ng tao kay Kristo? At yung pangit mong pamumuhay, yan pa ang magiging hadlang dun sa dinadala mo. Ikaw ang nagsasabi sa kanya na magsimba kayo, pero totoo, nahahatak ka niya sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Ito yung importansya ng mga bagay na ito. Kaya isipin mo sa panahon ni Santiago, maraming mga Kristiyano, iniiwan nila yung mga kapatid nila at ang sabi ng isa nilang kapatid, pupunta tayo doon sa lugar na yon. Magpaplano tayo doon, tutubo tayo, mga ngalakal tayo, 1 taon. Naalala niyo yung konteksto ng Santiago? Ang konteksto ng Santiago, nasa gitna sila ng kahirapan. At ikaw ang inisip mo, pag-abroad mo. Hindi yan basta pagpaplano na hindi mo alam ang araw. Pinabayaan mo yung mga kapatid mo sa panahon na dapat sama-sama nating binubuhat ang gawain ng Diyos. At pagkatapos, anong sabi ni Santiago? Nagpapalalo pa kayo. Ipinagmamalaki nyo pa. Ngayon, ang pagmamalaki ngayon, hindi lang basta salita. Isipin mo. Kaya anong sabi niya? Nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo, ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Verse 17. Di ba? Sige, marunong ka gumawa ng mabuti, pero iniiwanan mo ko kapag kakalayawan na ang pinag-uusapan. At sasabihin mo, kung loloobin ng Diyos. Alam mo yung kalooban ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Alam mo yung hindi kalooban ng Diyos, pero yun ang ginagawa mo. Haligi tayo ng iglesia kasi lalaki tayo at matanda tayo. Oo't kailangan natin ng matibay na mga haligi, pero anong klaseng haligi ang itinatayo ng Diyos sa atin? Oo, kailangan natin ng mga tagapanguna. Pero anong klaseng mga tagapanguna ang hinahanap ng salita ng Diyos? Maaaring malayo tayo dun sa pattern na sinasabi, pero hindi ba tayo pwedeng humingi sa Panginoon? Pero ang problema ganito, hindi natin hinihingi sa Diyos yung mga bagay na dapat nating hingin kasi akala natin wala tayong kakulangan. Anong dapat gawin natin? Halimbawa, pumunta ka sa Hebreo 11. Hebrews chapter 11 verse 24 hanggang 27. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Ulitin natin yung linya na yan. Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Hindi mo si Moses, libre na siya sa kahirapan ng kanyang mga kapatid. Ang mga kapatid niya pinahihirapan sa Ehipto. Siya itinuring na prinsipe ng Ehipto. Pwede na siya magbulag-bulagan, magkipit balikat, prinsipe na ako ng Ehipto. Hindi ko na sila kailangan damayan. Okay na ako rito. Pero dahil may pananampalataya siya sa Diyos, tumanggi siya na tawagin siyang anak na babae ng Faraon. Mas pinili niya na mahirapan kasama ng bayan ng Diyos. Yan ang pananampalataya. Anong pananampalataya ng mga tao ngayon? Hahanapin nila yung simbahan na madali. No. Sa pagkatuto kay Kristo, hahanapin mo kung saan ka makikibahagi sa pagbubuhat ng krus ni Kristo. O otherwise, magiging magaling ka lang sa umpisa.
Hindi natin, kaya nga lagi na sinasabi, may bisita tayo o wala tayong bisita, nangangaral tayo ng straight. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay magiging mabiyaya sa mga kanyang bibiyayaan. At kakahabagan niya, bibigyan niya ng habag. Subalit sino sa kanila na lumalapit, hindi naman sila tatanggihan ni Kristo. Pero itong realidad, pinili ni Moises na tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, sapagkat alam niya sa kanyang konsyensya, hindi ito ang aking tunay na pagkakilanlan. Yun ang aking bayan. Hindi ako tunay na Ehiptyo. Kung ang aking mga kapatid ay pinaparusahan ng mga taga-Ehipto, sila ang aking bayan, ako'y tagapagmana ng pangako kasama nila sa mga pangako ng Diyos kay Abraham. Oo, at kami nahihirapan ngayon, pero kami magkakapatid. Yan ang pananampalataya. Di ba? Di ba? Kaya, sa negosyo, aakitin mo ang tao na mas marami silang privy sa'yo. Pero sa pananampalataya, sa Ebanghelyo, wala tayong ibang pagmamalaki maliban yung pagtitiis natin alang-alang kay Kristo. Yan ang marka ng ating pagiging totoo. Sige, tumulong ka ng walang kapalit. Di ba? Sige, mabuhay ka. Sa pagpapakumbaba, hindi ka sisikat. Pero kailangan ibigay mo 100% mo para sa Diyos at gagawin mo yan ng walang tigil kahit mamatay ka. Pero marami sa mga Kristiyano natisod lang sa pangangaral, nawala na sa paglilingkod. Ngayon sasabihin ninyo, mga tagapagturo kayo na iglesia. Kung hindi nyo kayang ipaglaban yung pananampalataya ninyo, at least man lang, panghawakan nyo man lang yung panawagan ninyo. Sapagkat tapat siya na tumawag sa inyo. At yan ang pananampalataya. Ano ba sabihin mo sa pananampalataya? Ikaw ang tumawag sa Diyos. Ang pananampalataya, tayo ang tinawag ng Diyos. Hindi natin siya pinili, siya ang pumili sa atin. Kaya kung pare-parehas tayo ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon, tignan ninyo ang inyong panawagan, sabi ni San Pablo. Hindi maraming dakila, hindi maraming pantas. Bakit tayo tinawag? Upang si Jesucristo ang ating maging karunungan. Ang ating maging katwiran, ang ating maging kabanalan. Upang walang laman na magmapapuri sa harapan ng Diyos. Sinabi ng Hebrews, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto. Sapagkat kanyang tinitignan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto. Ako'y taga sanlibutan. Ipinanganak ako sa sanlibutang ito, pero nakikita ko ang paghihirap ng aking mga kapatid. Inampun tayo ng sanlibutang ito, bagamat hindi tayo ipinanganak para maging tao ng sanlibutan. Pero nakikita mo ang pagsisikap ng mga kapatid natin. Magsusulo ka pa rin, wala kang pananampalataya at wala kang konsyensya. Mabigat ang mga pananalitang yan. Pero kailangan natin sabihin sa Panginoon niya, bigyan mo ako ng pananampalataya. Panginoon, naniniwala kami, sumasampalataya kami, pero mahina ang aming laman. Mahina ang aming isip. Mahina ang aming katawan. Kailangan namin ang iyong banal na Espiritu. At pangatlo, ang gawang ayon sa karunungan. Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ng kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Nanggaling tayo sa nakalipas na punto,
na gawang ginagawa sa kaamuan sa pagpapakumbaba. Ano ang ugat ng pagpapakumbaba? Ang ugat ng pagpapakumbaba ayon sa talatang binasa natin sa 3:13 ng Santiago, karunungan. Gawa sa kaamuan ng karunungan. Magpapakumbaba ka kung meron kang natutunan na magtuturo sa iyo na huwag magmataas. Dito naghihiwalay ang karunungang mula sa Diyos at karunungang hindi mula sa Diyos. Itong sumasala, basahin natin sa 14 hanggang 18 na Santiago. Kung kayo'y mayroong papapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungalingan laban sa katotohanan. Anong tinutukoy dito sa 14? Pag-uugali sa kapwa. Hindi basta miminsang gawain. Kung idediretso mo yan sa verse 13, kung iududugsong mo sa talatang 13 dyan, ang pinag-uusapan dyan ay ugali. Huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungalingan laban sa katotohanan. Kailangan natin kilala natin mga sarili natin. Kung meron tayong mga kapaitan, kung gumagawa lang tayo sa gawain ng Diyos para may patunayan tayo sa iglesia natin o sa mga kapatid natin, kung nagkakaroon tayo ng kapagpapahagi dito, ano sinasabi niyan? Huwag na nating ipagmapuri. Huwag mo nang ipagmayabang. Baka gusto mong gayahin ka pa namin. At kung paulit-ulit na tayong pinangangaralan ng salita ng katotohanan, huwag na tayong magsinungaling laban sa katotohanan. Ilang pangangaral pa para sumuko ka sa Diyos. Kung paulit-ulit na naririnig mo ang salita ng Diyos at pagkatapos alam mo ang dapat mong gawin pero hindi ka sumusuko, anong hinihintay mo? Hinihintay mo na magkamali ako rito sa pulpito upang sa ganun meron kang isusumbat sa salita ng Diyos? Ngayon pa lang, huwag ka na magpakita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Kung nakita ninyo na si Kristo ang daan, ang buhay at katotohanan, ano pang hinahanap natin? Ano pang hinihintay natin? Kilala natin ang sarili natin, alam natin ang motibo natin, alam natin kung anong pinapakinggan natin. Alam natin kung nagsasayang lang tayo ng oras o hindi. At isipin mo sa oras na mag-akay ka ng tao kay Kristo. Hindi mo alam kung yung tinuturuan mo, binobola ka lang. Hindi mo alam na yung bina-Bible study mo paulit-ulit, hindi naman pala talaga susunod sa Panginoon. Nandun na ang mga senyales pero hindi mo nakita. Anong patunay? Na yung estilo mo ng pagtuturo hindi na bago sa loob ng 3 taon. Na yung estilo mo ng pamumuhay hindi na bago sa loob ng maraming taon. Lagi nating sinasabi, hindi natin nakita sapagkat hindi talaga natin makikita. Nasa panahon na tayo ng expansion. At ang expansion magsisimula sa mga haligi. Para walang kapak, ang poste na bagong buhos, kailangan martilyohin sa gilid. Para makinis. Pero kung ang poste ay magiging ganyan, na maraming bako-bako, kung sumusobra, kailangan tiktikin. Tsaka papantayin. Kaya ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nabanggit na ni Pablo sa Efeso, huwag kayong maging mga mangmang, unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Binasa natin kanina, sa umpisa pa lang ng sulat na ito, inanyayahan tayo ni Santiago na humingi ng karunungan sa Diyos. 1:5, kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya.
Bakit? Bakit tayo dapat humingi ng kabunungan? Sapagkat pag pumunta ka sa verse 4, sa taas, sinasabi, sapagkat nagkukulang ng kabunungan. Kung kayo'y nagkukulang ng kabunungan, kabaliktaran doon sa sinasabi sa unang talata, sa kasakdalan at pagiging ganap, na sana ay nahuhubog sa mga Kristiyano sa panahon ng maraming pagtitiis at pagsubok. Kung mula sa Diyos ang kabunungan, ito'y magre-resulta sa mga gawang malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Isipin mo, kung ang gawa ay galing sa kabunungan ng Diyos, isipin mo, sa sitwasyon na ang pananampalatayang Kristiyano ay sinusubok, kailangan ka pang pakiusapan na tumulong sa gawain. Alam mong kailangan ka sa gawain ng Diyos, tatawagin ka pa, hindi ba masyado kang pa-importante? At hindi ba pangit na ugali yan at halimbawa sa iglesia? Mabuti kung nagpaparami tayo ng tao. Hindi. Masasabi mo ang kalidad ng iglesia sa kalidad ng mga miyembro nito, kung kaya't mahigpit tayo sa pagbabautismo. At mahirap mangaral ng ganito sa mga taong walang Espiritu ng Diyos. Sapagkat sa tuwing manunumbat ang banal na Espiritu laban sa mga maling gawain, lalaban at lalaban ang puso ng tao at magmamatuwid. At kagaya nga na sinabi ko sa isang kapatid natin kanina, hindi ako dapat makipagbrasuhan. Sa bawat Kristiyano, kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos, edi huwag mong gawin. Pero huwag mong lokohin ang sarili mo. Fair? Eh, di ba masakit sa kalooban yun? Masakit sa kalooban yun. Pero anong magagawa ng mga lingkod ng Diyos? Kaya nga't kailangan ng gawang hindi pa bago-bago. Sapagkat umani ka o hindi umani, kailangan ka magpatuloy sa ginagawa mo. Kailangan may mangaral ng salita ng Diyos sa kapanahon at walang kapanahunan, makinig man ang tao, hindi. Kailangan may gumawa sa gawain ng Diyos. Kahit na yung mga dapat gumagawa sa gawain ng Diyos, pabago-bago ng isip, kailangan may gumawa sa gawain ng Diyos. Kagaya na sinasabi ng kawikaan, ang pagtitiwala sa hindi tapat na tao ay parang kagaya ng putol na buto at masakit na ngipin. Sige, tumakbo tayo na putol ang ang buto natin sa binti. At sinasabi ng banal na kasulatan, ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Meron kang isang mauobserbahan dyan, na lahat ng kabutihan na mula sa karunungan ng Diyos ay nagmumula sa mapayapang puso. Hindi ka binigyan ng Diyos ng maraming kaalaman para maguluhan ka. Sapagkat ang Diyos ay hindi umpisa, God is not the author of confusion. Ang Diyos ay hindi umpisa ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, lalo na sa lahat ng mga iglesia ng Panginoon. Hindi ka binigyan ng maraming pagpapala para mawala ang focus mo sa Diyos. Hindi ka binigyan ng Diyos ng maraming oportunidad para mawala ang pagtitiwala mo sa Kanya. Ang tunay na karunungan ay nagtuturo ng kapayapaan sa Diyos. Bakit? Meron pa bang mas marunong kaysa sa Diyos? Meron pa bang mas malakas kaysa sa Diyos? Meron pa bang ibang tagapagligtas maliban kay Kristo? Meron pa bang makakapag-ingat ng kaluluwa ko maliban sa Kanya? Na namatay at inilibing at muling nabuhay para sa akin. Madaling sabihin ng tao yan, pero may kapayapaan ka ba dyan?
Isusugal mo ba ang buong pagkatao mo at ang lahat ng desisyon mo sa buhay mo sa isang kamatayan ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay? Iyan ang pananampalataya. Nang sinabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan sa inyong mga puso. Huwag kayong mabagabag, manalig kayo sa Diyos. Kung kaya't ang karunungang lagi galing sa Diyos, alam mo kung bakit makaagawa siya ng mabuti? Kahit na pabago-bago ang sitwasyon, bakit hindi siya magtatangi ng tao? Bakit magiging mapagbigay siya palagi? Bakit magiging matiisin siya sa panahon ng pagsubok? Kasi payapa siya sa Diyos. May magsasabi, ang dami mong pinag-aralan, bakit yan lang ang buhay mo? Hindi ko alam, payapa ako sa panawagan ng Diyos. Hindi ko ipagpapalit ang buhay na tagpuan ko sa Panginoon. Ngayon, kung may sino man sa inyo magpapalit ng kanyang buhay sa Panginoon, bahala ka, buhay mo yan. Pero huwag mong lukuhin ang sarili mo na ikaw ay nasa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin na kung mamatay tayong kasama niya, bubuhayin tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo ng hirap kasama ni Kristo, maghahari tayong kasama ni Kristo. Ito yung paborito ng maraming backslider. Kung hindi mananalig, ang Diyos ay magtatapat pa rin. At huwag mong sabihin na kahit namumuhay ka sa kasalanan mo at ayaw mong bumalik sa Panginoon at ayaw mong kilalanin ang kalooban ng Diyos, ay matapat ang Diyos sa iyo. Totoo, sapagkat hindi siya magbabago. Ang katapatan ng Diyos sa ito, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo mapagtatagumpayan. Kung matapat ang Diyos sa iyo, magtagumpay ka. At iingatan ka ng Diyos, ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan at ang iyong espiritu hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Sapagkat matapat ang tumawag sa inyo at kaya niyang gawin yan. Unang Tesalonica 5:23-24. Yan ang katapatan ng Diyos. Kaya sinabi doon, kung hindi tayo sasampalataya, hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang sarili. Sapagkat kung sa umpisa pa lang hinatulang ka na, hahatulang ka talaga ng Diyos. Pero kung sa umpisa pa lang, ay sa Kanya ka, huwag mo sabihin sa akin na hindi makapangyarihan ng Diyos na baguhin ang puso mo na kahit anong tigas ng ulo mo, hindi ka kayang palambatin ng Panginoon. Ngayon sabihin mo sa akin, kung hindi ba ako nangangaral ng grasya at awa? Pero ang tanong, pagtitiwalaan mo ba si Kristo? Panginoon, bahala ka na. Mas mabuti pang mahulog ako sa kamay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at palaging maawain. Dito pinagkaiba ang katalinuhan ng sanlibutan at katalinuhan ni Kristo. Dito sa pagtitiwala na ito na mula sa karunungan ng Diyos, yung pagtatagumpay ni Kristo, nagiging pagtatagumpay ng Kristiyano. Yung tagumpay ni Kristo, 2,000 taon na nakalilipas, nagiging pagtatagumpay natin ngayon sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin. John 16:33. Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaigang sanlibutan. Marami tayong pwedeng sabihin tungkol sa karunungan, pero ang karunungan na galing sa Diyos magtuturo sa iyo na maging mapayapa sa Kanyang salita. At sa oras na mas piliin mo ang salita ng Diyos kaysa gawin mong tinapay ang bato, panalo ka na kay Satanas. Sa oras na sabihin mo sa dyablo, hindi lamang si tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At mas importanteng sumunod sa kalooban ng Diyos.
You resist the devil. Pero kung hindi tayo payapa sa salita ng Panginoon, napakarami pang opinyon na kailangan. At habang naghahanap ka ng opinyon, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Lagi ka makakita ng taong mas matalino kaysa sa'yo. At makakita ka ng taong mas matalino sa huli mong matalinong nakita. Hahabol ka ng hahabol nang hindi mo na alam kung anong hinahabol mo at nadidiscourage ka na nadidiscourage sa mga bagay na hindi mo alam bakit ka nadidiscourage. Pero sa lahat ng iyong hinanap at lahat ng hindi mo makita, hindi umuusad ang buhay mo ni sa pananampalataya ni sa paglilingkod. Sapagkat hindi mo natutunang pagtiwalaan ng Panginoon. Hinanap mo sa sanlibutan ang kapayapaan. Ginawa mong kaibigan ng sanlibutan para wag kang makatagpo ng kapighatian sa sanlibutan. Pero nawala sa iyo ang kapangyarihan ng salita ni Kristo. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo, lalakasan mo ang loob mo. Hindi dahil sa siguradong magtatagumpay ka. Hindi yan ang nakasulat sa talata. Lalakasan mo ang loob mo sapagkat nagtagumpay na si Kristo para sa iyo. Kahit mamatay ako ngayon, wala na akong pakialam. Alam ko nagtagumpay na si Kristo. At siya'y muling nabuhay muli. At ako'y muling mabubuhay kasama niya. Sa akin ang sanlibutan. Pero hindi ngayon. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nang sinabi ni Pablo, lahat ay sa inyo. Kahit ang panahong darating ay sa inyo. Kaya huwag kayo magmamuwi sa tao. Sapagkat kung kayo ay kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos, kayo ay sa Diyos. At ang punto ng mga talatang ito, ang mga gawang mabuti ay dapat nagpapasakop sa karunungan ng Diyos at nauuwi sa mapayapang buhay. Huling talata, Psalms 37 verse 37. Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Sige. Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Totoo ang sinasabi ni David, sa iyong harapan ay may lubos na kagalakan. Sa palagay ko, yung punto doon sa verse 13, naabot na natin hanggang sa verse 18. Ngayon, sa pagpunta natin sa chapter 4, hindi maiiwasan na may mga verse sa taas. Sa verse 14 hanggang verse 18, na babalikan natin sa exposition ng chapter 4, verse 1 hanggang verse 4. Salamat sa Panginoon. At manalangin tayo. Amang marunong sa lahat. Ang salita mo ay kahangalan sa sanlibutan. At paminsan-minsan sa aming pamumuhay sa salita mo, tinatawag na rin kaming hangal sa sanlibutan. At yun tinatanggap naming maluwag sa aming puso sapagkat hindi kami higit sa iyong anak na si Jesucristo. Gawin mo kaming liwanag ng sanlibutan ito. Tapat ka. At hindi kami palaging matapat. Pero gusto namin maging matapat. Gawin mo kaming matapat sa iyong sariling katapatan. Mahina kami. Pero palagi kang malakas.
Minsan nagugulumihanan kami. Pero palagi kang matibay sa iyong mga pangako. Hindi ka magbabago. O Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Binigyan mo kami ng mga bagay na dapat namin pag-isipan. At isang pakiusap, O Diyos, na huwag mo kaming hayaang makatagpo ng kapayapaan. Liban na ang kapayapaang ito'y nagmumula sa iyo. Sa totoo lang, ganun ang ginawa mo sa amin. Naglingkod kami sa iyo. Sapagkat inalisan mo kami ng iba pang direksyon maliban sa iyo. Hindi ka namin pinili. Ikaw ang pumili sa amin. At dahil dyan, pangahawakan namin yung pangako mo. Na itinalaga mo kami para magbunga. At hindi lang kami magbunga ng isang beses, pasundot-sundot na ministeryo, pasundot-sundot na paglilingkod, ministry na walang commitment, pakikibahagi na walang pakikipagrelasyon sa mga kapatid. Sinabi mo na nais mo kaming magbunga ng nananatiling bunga. Consistency. Pag-ibig na hindi paimbabaw. Kagalakan sa gitna ng kaguluhan sa mundong ito. At wala kaming nakikitang inspirasyon sa paligid namin, pero ang Espiritu mo ay kagalakan. Kapayapaan sa gitna ng mundong punong-puno ng kapighatian at pangamba na bukas makalawa, magigera na at babagsak na ang lahat ng ekonomiya at ang lahat ng bansa. Pero mananatili kang Diyos. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Sa pagkakilala namin sa iyo, nagkaroon kami ng kapayapaan. Walang pagtitiis na isang beses. Walang pagtsatsaga na isang beses lang. At yan ang hinihimok mo sa amin, sapagkat tinawag mo kami na maging mamalakayan ng tao mula sa pastor ng iglesia hanggang sa pinakabagong kapatiran, hanggang sa maliit na mga bata sa Sunday school. Tinawag mo kami para maging tagapamalakayan ng tao. At ang unang hakbang dito ay ang walang dalawang pag-iisip na pagsunod sa iyo. Sinasabi ng kasulatan, hayaan na ang bawat isa ay manatili sa pagkatawag na itinawag sa kanya ng Diyos. Anong gagawin namin, Panginoon? Kaya ang salita mo ay dinala mo sa amin sa gabing ito. Maaring marami sa amin na nasa gitna ng kapighatian. O may mga kapighatian pa na hindi pa namin nararanasan na mas matindi sa mga kapighatian na meron kami ngayon. O papadalhan mo kami ng mga taong imposible na nangangailangan ng gabay, na titingin sa aming pananampalataya at hindi pwedeng wala kaming sasabihin. At hindi namin pwedeng sabihin na hindi namin pwedeng pagtiwalaan ang salita mo.
Niligtas mo kami nung kami makasalanan pa. At nagsimula kami sa paglilingkod sa iyo sa panahon na hindi pa kami marunong. Ikaw lang ang nagturo sa amin kung paano gagamitin ang salita mo. Sa bawat pakikipagtalastasan, sa bawat pangangaral, pagtuturo at pagganap, Panginoon, marami po kaming gustong gawin sa gawain. Pero matupad ang kalooban mo at hindi ang kalooban namin. Bigyan mo kami ng puso na magpapasakop sa iyo at magtitiwala sa iyo. Salamat po sa iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.